Video na ito, kumapit ka dahil aalamin natin kung ano ang mabibili ng 20 pesos mo noong 1960s versus 1980s versus 1990s versus ngayon. Handa ka na ba sa inflation time travel? Tara, alamin natin ang value ng 20 pesos mo kada dekada. Dito sa pitong gatang. Throwback tayo sa dekadang paahon na ang bansa natin mula sa World War II at umaarangkada ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang mabibili ng 20 pesos mo. Yung isang dosenang itlog noong 1960s, piso lang. Ibig sabihin, almost 10 centavo kada itlog. Sa 5 kilong bigas naman, 7 pesos lang. Samantalang isang basket ng mangga, piso lang din. Yung 7 dilatang corned beef naman, 11 pesos lang. Ang total, 20 pesos. Maitlog ka na, bigas, prutas at ulam, which is good for 1 week na. Wow! Punta naman tayo sa dekada na puno ng punk rock at under martial law ang buong Pilipinas. Sa dekadang ito, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ito ang mabibili ng 20 mo. Yung dating 10 centavo na itlog, ngayon, 2 na kada piraso. Samantalang yung isang dilatang sardinas naman ay 10 pesos na. Yung isang tali naman ng gulay ay 2 pesos. At yung isang bote ng soft drinks ay 3 pesos. Makakabili ka na rin ng 3 order ng kanin sa karinderya na worth 4 pesos. In total, 20 pesos na. So kung noong 1960s, yung 20 pesos mo pasok na sa budget mo sa pagkain ng isang linggo, noong 1980s, isang araw na lang. Ngayon naman, throwback tayo sa dekada ng mga batang 90s. Noong 90s, yung 20 mo, pwede ka nang mag-rent ng Betamax para panoorin yung mga latest at favorite movies mo ng isang araw. Makakabili ka na rin ng 8 ounce ng soft drinks at isang piraso ng tinapay habang nanunood. Makakauwi ka na din mula sa QC hanggang Cavite dahil yung pamasahe noon, 20 pesos, pwede na. Now, let's go sa dekada ng text message, fantaserye, at people power 2. Sa dekadang ito, hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Yan ang tanong ng sikat na ice cream na Cornetto. At yes, sa 20 mo, may dessert ka na. Sa 20 pesos mo din, may only text ka na ng isang linggo. Makakabili ka na rin ng Song Hits Magazine na naglalaman ng mga lyrics at guitar chords ng mga trending songs dati. Usong-uso ito ng early 2000s. Now, let's cut to present. Tara, mag-reality check tayo. Expected naman na ang pagtaas ng inflation sa lahat ng bansa sa buong mundo. Pero alam mo bang ayon sa Asian Development Bank, pangatlo ang Pilipinas sa pinakamataas ang inflation sa Southeast Asian countries. Normal lang ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang hindi normal ay hindi na naka-keep up yung sweldo o kita natin. In short, hindi na naging competitive ang earnings ng mga Pinoy sa mga available goods na binibili nila sa market. Sa loob ng 63 years, sobrang tumaas ang inflation sa Pinas. Over 14%. Ibig sabihin, yung 100 pesos mo noong 1960s, ang katumbas ngayon, 14,000 pesos na. Grabe. Mula sa saganang panahon ng 1960s hanggang sa todo-todong pagmahal ng mga bilihin ngayon, kitang-kita kung paano nagbago ang value ng pera natin. Ang 20 pesos na kung ituring ay ginto dati, ngayon ay parang barya na lang. Ano na kaya ang mabibili mo ngayon kumpara sa mga nakaraang dekada? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung